In the third round of the Death Tournament, Team Hokage met Team Uruha Sound, and in the first match, a determined but winless Domon entered the ring against Aki. However, the illusions created by Hokoto Dama Modogu had the power to inflict real wounds and also to kill. In the face of death, Domon fought to maintain his consciousness, and finally he freed himself from the hellish illusions. But it seems that Domon's performance had caused other problems for Sa pagkakataong ito, nanalo si Max. Paano kung kabaligtaran ang nangyari at hindi niya nalaman ilusyon ng pala ang lahat? Maaaring nagluluksa na tayo ngayon dahil nawalan tayo ng isang kasama. Ikaw, Reka, ang sisisihin ng lahat. Anong sinabi mo? Idineklara na ang pagkapanalo ni Max. Subalit ang kapalit noon ay nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Reka at Dylan. Mga mapaluksong dilag na may taglay na kamandag. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Ako na ngayon ang lalaban. Patawarin mo ko, Ate Naomi. Hindi ko... Magpahinga ka muna. Pagbabayaran nila naman ang ginawa nila. Miki, dudurugin natin ang Hokage sa pinakamabisang paraan na alam natin. Apa! Mga kaibigan, ang dalawang kasapi ng Uruha Oto ay sabay na yung umakit sa arena. Ano kayang balak nilang gawin? Demi, ano bang ginagawa mo dyan? Kung announcer, ikaw nang tahabol sa laban, ha, Tanya? Sandali lang, babalik ako agad! Lagi mo nala ako iniiwan eh. Ipinakikilala ko si Miss Kagero, isang eksperto sa larangan ng mga mahiwagang sandata. Bumati ka naman! Magandang araw sa inyong lahat. Reka Hanabishi, bakit hindi pa natin tapusin ang lahat sa susunod na laban? Kaming dalawa ni Miki laban sa inyong dalawa ni Dylan Mikagami sa isang double bout. Huh? Ano ka mo? Double bed? Mga kaibigan, mukhang nalito na ng gusto si Reka Hanabishi. Ang ibig sabihin ng double bite ay dalawang pares sa sabay na maglalaban. Reka, ihanda mo ng iyong sarili sa mangyayari. Huwag na tayong magaksaya pa ng oras. Uusad sa susunod na bahagi ang mananalo sa labang ito. Kung magiging tabla ang laban natin, kayo pa rin ang panalo dahil may isa na kayong panalo. Bakit kaming dalawang gusto mong labanan? Sa pagkakaalam ko, kayong dalawa ang nangunguna at pumapangalawa sa inyong pangkat. Nagpapatawa ka ba? Ako nga ang nangunguna sa aming pangkat, pero yung si Dylan mga pang-100 na yata. Kailanman hindi ko naging ugali ang lumaban ng may kasama. Lalo na kung ang makakasama ko ay mapuro lang utak. Sino mapuro lang utak? Ang hangal-yangal, kahit ano pang itawag mo. Bawiin mo nga ang sinabi mo. Masama na ito. Kanina lang yung nag-aaway sila dahil kay Max Domon. Ngayon nagtatalo sila sa kakayahan ng bawat isa. Ang estilo ng kanilang pakikipaglaban ay magkaibang-magkaiba, pati na rin ang kanilang mga ugali. Kaya hindi natin maiiwasan na palagi sila magtalo sa lahat ng bagay. Kung ganon, pinili niyong huwag tanggapin ang aking hamon. At alam ko kung bakit. Dahil kahit na matalo kayong dalawa, mananalo naman si Ira nang hindi lumalaban dahil tatatlo lang kami. Maaaring manalo kayo na may isang talo, dalawang panalo. Kung ganon, mas malakas at mas matapang pala kaming mga babae. Simulan mo na, Miki. Pero huwag mo masyadong gagalingan. Alam mo namang talo na ng iyong makakalaban. Apo, Ate Naomi. Sandali lang! Hindi ako papayag na insultuhan mo kami ng gano'n na lang. Double bout akong double bout. Pero pagkatapos ng labang ito, double buko lang aabutin nyo. Hindi kita pinahihintulutang umakyat, Reka. Eh di bumaba ka, ako nang bahala sa kanila. At wag na wag kang makikialam sa akin. Linya ko yan. Kung ayaw mong bumaba, umupo ka na lang sa isang tabi at manahimik. Kayang-kaya ko na ito. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Hindi kita yaya, kaya wag mo akong paunahan. Sa palagay ko po ay tinanggap na ng Hokage team ang hamon ni Naomi. Gaya na napagkasundo ng dalawang pangkat, ang labang ito ay magaganap ng dalawa sa dalawa. Double bout! Para sa Uruha Oto, sina Naomi at Miki. At sa Hokage, sina Reka Hanabishi at Dylan Mikagami. Hanggang ngayon ba naman, nag-iislaman pa rin ang dalawang yan? Hindi ito ang lugar at panahon para kayo mag-away! Si Reka?
at si Dylan. At ngayon, ang unang double bout na balik sa unang putos sa Jen! Hindi ko kailangan ng tulong mo, Reka. Tumahimik ka. Hindi ko ang pinuno dito. Simulan na! Mickey, apa... Ang bilis! Yan ang... Mahiwagang idakin. Kapag inilagay ito sa kanyang mga binti, makakaya niyang gumalaw ng kasing bilis ng hangin. Hawak ko nga ang Ida-10 at ako ang inyong makakalaban. Hello! Baka hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Ang panimula, pambungad sa impyerno. Huwag kang humarang sa dadaanan ko. Ikaw ang humaharang sa dadaanan ko. Nakita mo yan, Saicho? Tumugtog lamang siya sa kanyang plauta. Nasira na agad ang arena. Pero bakit? Bakit sumabog ang arena na tumugtog siya sa kanyang plauta? Ang kanyang mahiwagang sandata ay ang Fukyo Waon. Ang bawat nota ng kanyang plauta ay lumilikha lamang ng pagyanig sa hangin. Ipinapako niyang mga pagyanig na ito sa taong nais siyang patamaan hanggang sa mawasak ang kalaban. Isang soundwave attack. Alam ko na kung bakit siya pinili ni Kurei. Nagagamit niya ng husto ang kanya sandata. Pinapayagan na kita ngayong umatras, Dylan. Kayang-kaya ko na itong dalawa. Ikaw na lang, magtago ka na sa saya ng nanay mo. Saya! Hindi ako papayag na gawin mo uli sa amin ang ginawa mo kanina! Mickey! Opo, Ate Naomi! Quartet! Sayang! Maganda ka pa naman! Kaya lang bulag ka! Mali ka, Max! Tignan mo yun! Yamabiko! Teka! Paano nangyari yun? Yan ang mahiwagang Yamabiko. Isang salamin na kayang ibalik ang kahit na ano, kahit na sound waves. Dahil sa bilis ni Mickey, natatamaan ko ang aking kalaban. Kinagamit ko ang kanyang Yamabiko para sila tamaan. Yan ang dahilan kung bakit kahit kailan na hindi pa kami natatalo na magkasama. Babasagin ko sa salamin na yan! Hindi mo na magagamit yan. Talaga? Hello? Gumagwapo ka pala kapag nilalapitan ng gusto? Gusto mo ba ng isang halik? Huwag na lang kaya. Dahil ang sabi sa akin ni Ate Naomi, medyo magpapakipot daw muna ako sa lalaki. Bye-bye, Dylan! Kanina ka pa, Dylan, ha? Hindi ba dapat ikaw ang mas mabilis sa ating dalawa? Masyado ka kasing maingay kaya hindi ako makatira. Kanina pa ako napipigon sa'yo, ha? Kanina pa nag-aaway si Rick at Dylan. Makakasamayan sa kanilang pangkat. Mag-uuntugin ko kayong dalawa pag hindi kayo tumigil! Nasa kabilang kalaban nyo! Kakaibang hilig niya ang pinatutugtog niya. Maaaring ibang uri naman ang pag-atake. Rhapsody!
Rhapsody's second verse. Sa ilalim ng malamig na libingan, dito ang inyong magiging huling hantungan. Hindi ko may galaw ang aking katawan! Tatamaan sila ng mga bato! Hindi! Bigla-bigla pang mga nangyari. Sa isang bigla pa'y naging maliliit na bato ng higanting bato. Pero, paano nangyari yun? Si Max! Ang binatang yun na nagligtas sa kanila. Kahanga-hanga ay pinakita niya sa araw-araw. Max, maraming salamat sa pagligtas mo. Max! Nakakahiya. Anong sinabi mo? Huwag akong sisihin mo. Kung hindi dahil sa hambog na ito, madali ko nang matatalo ang kalaban eh. Teka, linya ko dapat yun ah. Hindi kayong dalawa. Ako ang nakakahiya! Pero Max, Ako ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway ngayon. Ikaw, Dylan, gusto mong itigil ang laban ko dahil nagmamalasakit ka sa akin. At ikaw naman, Reka, gusto mo rin tapusin ko ang laban ko dahil nagmamalasakit ka rin sa akin. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ang kaguluhan ito. Kaya hiyang-hiya ako sa sarili ko. Patuloy akong lalakas at lalakas at lalakas pa. Ayoko na may nag-aaway kung makakatagal pa ako sa laban. Maliwanag? Nakakaya ka talaga! Kung hindi dahil sa'yo, tapos ng laban! Malis ka na dyan! Stormo ka dyan! Dapat sa'yo ma-disqualify! Oo nga! Alis dyan! Tumahimik kayo! Wala akong pakialam kahit ano pa mangyari sa akin! Kahit na mapawalang bisa ang pagkapanalo ko, alam kong kayang-kaya nyo ipanalo ang labang ito para sa ating pangkat. Pero Max, pinaghirapan mo ng gusto ang pagkapanalo mo ngayong araw na ito. Baliwala yun sa akin. Ang mahalaga, iisa ang ipinaglalaban nating lahat. Magtiwala tayo sa isa't isa. Yan ang magkakaibigan. Madrama din pala si Max. Salamat. Ang naunang laban ni Max ay wala ng bisa ngayon dahil sa ginawa niya pagtulong kina Reka, Hanabishi at Dylan Kagami. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Sana nga eh. Huh? Ah! Ililigtas mo pa rin naman sila kahit na alam mong madidisqualify ka, hindi ba? Oo naman. Wala akong pakialam kahit na mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. At ngayon, magsisimula ng muli ang laban. Sina Reka, Hanabishi at Dylan Kagami ay nakabalik na ngayon sa arena. Subalit taglit pa rin sila sa kanilang sitwasyon. Hindi na kayo ngayon maliligtas na inyong kaibigan. Dahil ako nang tatapos sa mga buhay ninyo! Hello? Quartet! Yamamiko! Quartet! Saya! Engine! Ate Naomi! Ako lang ang harapin mo. Huli ka!
Kanina lamang ay hindi magkasundo ang dalawang yan. Pero ang katotohanan, malaki ang respeto nila sa bawat isa. Pag-iingat ka, Reka. Ikaw rin, Dylan. Quartet! Yamabiga! Dylan! Kailangan na kita ngayon, Nadare! Sinong tinatakot mo? Alam ko na hindi mo kayang tawagin ang isa mo pang Flame Dragon habang ginagamit mo ang isa pa! Ngayon na, Nadare! Tahanin! Hindi maaari! Nagawa ko rin! Imposible yun! Hindi mo maaaring gamitin ng sabay ang iyong Flame Dragon! Reka, Tingnan mo sila, Max! Sabay silang lalaban! Hindi pa tapos ang laban, mga hambog! Ito naman ang subukan nyo! Fugue! Ako ang titirahin niya. Reka! Ayos ka lang ba, Reka? Aray ko po, okay lang ako. Ito ang kabayaran sa ginawa kong kalokohan. Hindi lang sa'yo, kundi sa ating lahat. Tatalunin natin sila. Ayos na! Heto na kami, Naomi. Kami naman, ngayon. Huli ka! Mickey! Kung mabilis siya, kinakailangan lang namin maging mas mabilis sa kanya. Kailangan mo bang tumula para lang makapagpatawa? Mickey! Magbabayad kayo! Talon! Naiwasan nila. Rhapsody! Pero paano? Nakita na namin ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya hindi na yun uubra sa amin. Ang panimula ay ang pambungad mong pag-atake. O ang tinatawag na focused wave attack. Ang Rhapsody ay isang uri ng bomba na kapag ginamit mo sa iyong kalaban, mawawasak ito at madudurog ng gusto. Ang Quartet ay ang kombinasyon ninyong dalawa ni Mickey. Samantalang ang Fugue ay isang nakakapagpasabog na ingay. Sabihin mo, may nakalimutan pa ba ako? Minsan lang. Minsan nyo lang nakita. Memoryado nyo na agad ang aking mga tira. Nagkamali ako ng pukus ka sa kanila. Ate Naomi, hindi tayo mananalo sa kanila. Sumuko na tayo. Tapos na ang laban! Oo nga. Wala na makakatalo pa sa dalawang ito. Bakit hindi mo pakinggan ang sinasabi ng kasama mo? Sumuko. Hinding-hindi mo ako mapapasuko. Ako si Naomi ng Uruha Jushinshu. Inalis ko na sa bokabularyo ko ang salitang sumuko. Dylan, tingnan mo yun. Hindi ko kayo maaaring buhayin. Dahil alam kong kayo magpapahamak kay Master Corey. Hindi maaaring magpatuloy ang mga taong magpapahamak sa kanya. Kahit na ibuwis ko pa ang aking buhay. Ate Naomi, wag! Parang awa mo na. Wag mong gamitin yan. Ipagtanggol si Master Corey. Yan ang aking misyon bilang kasapi ng Uruha Jushinshu. Paano kung ang teknik na yun ang... Mag-isa kong tatapusin yun. Lahat ng aking kapangyarihan ay binuhos ko na sa aking mayuwaging sandata. Tatapusin ko kayong lahat! Ha? Sandali! Ha? Imposible yun! Ang musikang kumikitil sa buhay ng mga naniniwala. Ang Requiem